Ang ating pong pag-usapan ngayon at topic natin ngayon dito sa Mike Ave Opinions ay hindi naman ho ito pakikialam, siguro maging bahagi lang ako at ang channel na ito ng pagpapalaala. Maging maingat po tayo, mapagsuri, lalo na po sa mga survey, sa mga senatorial candidate. Ayan kasi nga po malapit ng eleksyon. Pagpasok po ng bagong taon, mas mainit na politika ang talagang topic sa kahit saan sulok yan. Maging sa OFW, maging sa abroad. Kasi po, officially, kahit wala pa hong kampanya, may nangangampanya na. Ang official na kampanya po, 3 months before election, sa February pa yan. Nabanggit ko na dati, inuulit ko lang, yung mga national candidate. Sino ba ang mga national candidate? Mga party list. Dahil yan po ay marginalized sector, nationwide po yan. Ang boto nila ay nationwide, worldwide din nila kukunin. At mga senador. Yung mga congressman, district congressman, governor down to councilor, ayan ay 45 days lang ang kampanya. So late pa sila. Kaya lang, sa sistema dito sa atin, ngayon pa lang December, yung iba nga November pa lang, may mga gimmick na. Wala man sinabing vote for me, pero yung kanilang mga billboard, placards, at kung ano mga election paraphernalia, kalat na. Kung tutusin nga, violation, pero walang magawa ang COMELEC dyan. Sasabihin, hindi pa naman kampanya, kaya wala pang violation. Pero, bahagi yan, parte yan, ng mga panlalamang, makaisa, makapanlinlang. Kaya ingat po tayo, kaakibat dyan ang mga survey. Napakaraming survey ngayon. Kali survey, marami mga company ang nagsusurvey sa mga senatorial candidate. Meron pong mga personal interest yan. Pasintabi na may mga balita pa nga pero mahirap naman patunayan na mga bayad daw yung survey. Hindi po nawawala yung ganong opinion. At ako ay nagdududa rin sa mga survey, lalo na ho sa mga senatorial candidate. Kasi nga po, mahalaga yung nababanggit ang pangalan ng kandidato. Mahalaga yung nasasama ka sa top 12 or top 10 na sa mga survey. Nagiging malaking publicity yon, nagiging malaking kumpiyansa yan sa mga butante at mga supporters. Pero kung inyong susuriin, yung iba dyan, hindi ko naman nila lahat, gimmick lang para masama sila. Ang pinakamaganda po na pagbabasihan natin, ano ba ang kanilang prinsipyo? Meron ba silang paninindigan? Meron ba silang plataforma? Yun po yung importante. Hindi po yung number 1, number 2, top kasama sa top 10, top 12 na kandidato, pero wala naman pong laman at wala namang malinaw na agenda. Kaya maging maingat tayo. Ang ating hanapin sa kanila ay ang kanilang plano. Ano ang plano mo? Bakit kandidato kang senador? Bakit ka gusto maging senador? Ano ang plano mo sa buhay na Pilipino? Dapat masagot nila ng tama yan. Pag hindi nila sagot, huwag nating iboto. Kahit number 1 pa yan, kahit number 2 pa yan, kahit number 3 pa yan, o kahit na anong ranking niya sa survey, pag hindi niya nasagot kung ano ang solusyon ng problema ng bansa, ano ang magagawa at dapat gawin sa problema ng bansa, garbage na kandidato yan. Kahit hindi kasama sa survey, kahit hindi kasama sa top 10, top 12, pero kaya niyang sabihin, harap-harapan at panindigan kung ano ang solusyon sa problema pang-ekonomiya, seguridad, West Philippine Sea, kalusugan, okay? At marami pang iba. Ayan ang iboto natin. May pag-asa tayo. Yan ang tip ko sa inyo. Huwag kayong magpadala. Huwag tayong padala sa kasikatan, sa kagwapuhan, kagandahan ng kandidato, lakas ng partido. Hindi po yan ang qualification. Kakayanan, prinsipyo, paninindigan, yan po ang ating hanapin. Yan ang tip ko sa inyo. Kasi kaya ko ito ginawang topic ngayon, total magpapasko, yan ang aking pamasko sa inyo. Ang tip na ganito, na impormasyon. Kasi hindi ko po pwedeng sabihin kung sino ang kandidato. Kasi hindi po ako nag-i-endorso ng kandidato. At saka baka yung aking paniniwala na ito yung kandidato, ayaw naman ninyo. Di ba? Kaya ang akin na tinuturo at sinasabi ay kung ano po ang dapat na basihan bago tayo pumili ng 12 pangalan for senador sa Mayo ng 2025. Pag ang inyong pinagbasihan ay survey, tagilid kayo. Tagilid tayo dyan.
Although yung mga lumalabas sa survey, yung iba siguro may kakayanan, pero ang problema yung plataforma, wala pa tayong narinig eh. Ang nadinig natin sa kanila, kandidato lang sila. Wala pa naman naghahayag kasi hindi pa kampanya. Itong lumalabas sa mga survey, abangan natin sa araw ng kampanya. Sa February mag-uumpisa yan. Ano ang kanilang plataforma? Pag walang plataforma, puro forma lang. Kailangan natin plataforma, hindi forma. Hindi yabang para hindi tayo mabudol. Ang kailangan natin ilatag nila. Ano ang kailang kakayanan gagawin? Pag wala nun, huwag nating iboto. Yan ang tip ko sa inyo. Yan ang magandang pamasko para sa atin. Nakataya ang kinabukasan ng ating pamilya at ang ating bansa. Huwag pabudol, huwag paasa, huwag pagamit para hindi magsisi. Kasi ngayon, alam ko maraming mga botanteng Pilipino nagsisisi sa kasalukuyang performance ng mga senador. Hindi ko nila lahat, pero may mga senador talaga dyan. Wala talagang nagagawa. Nagsisisi kayo. Ang mga senador po hindi impeachable official. Hindi yan pwedeng ma-impeach. Kung may delikadesa, pwede silang mag-resign. Hanggang doon lang. Pero wala pang senador na napapatalsik. At wala hong senador na ganong kadali natanggalin sa pwesto. Ang makapagtatanggal lang sa mga senador ay ang taong bayan during election day. Sa araw lang ng eleksyon. Kasi hindi sila kasama sa pwede nyong ireklamo na ma-impeach o matanggal. Wala po. Walang pwedeng magtanggal. Kaya yung huwag kayo maniniwala doon sa mga vlogger na, si senador ganon, tinanggal na ni Pangulong Marcos. O yung senador na ganon, tinanggal na. Wala pong ganon. Walang authority ang Pangulong magtanggal ng senador. Walang authority ang kapwa senador na tanggalin ang kapwa senador. Wala po. Ang mga senador matatanggal lang kapag hindi na ibinoto ng taong bayan during election day. Yun lang po yun. Huwag kayong paninilang na, ayan, sa wakas, naku po, ganun yung mga gimmick nila. Yung mga title nila, ganun. Malinaw na panilin lang yun. Walang authority ang Pangulong magtanggal ng senador at congressman. Yan po ang malinaw. Okay? Ang mga senador at congressman, hindi impeachable official. Sila po ay elected na hindi pwedeng matanggal ng ganun lang. Kung may delikadesa, resign. Ganun lang. Pero yung tatanggalin sila ng kung sino dyan, hindi po. Kaya ang pagtitiis at pagsisisi ay matagal. 6 na taon kapag binuto nyo senador na kayo ay napilitan lang. Kailangan, ulitin ko, may plataforma, may kakayanan at may paninindigan kung ano yon ating aalamin yon sa araw ng kampanya na magsisimula ng February. Pag wala silang sinabi kung ano ang dapat gawin sa bansa, huwag niyong iboto kahit gwapo, kahit maganda, kahit magaling magsalita, kahit mayaman, kahit malakas na political party, huwag ninyong iboto kung gusto nyo ang magandang buhay. Pero kung hindi kayo nakatingin doon sa akin sinasabi, nakatingin kayo dahil gwapo, dahil may utang na loob, dahil kumare, kumpadre, dahil kaalyado, o ka-DDS, kapartido, ay tagilid ang bangka. Huwag niyo kaming idamay yan. Huwag niyo kaming idamay sa inyong pagsisisi. Okay? Kaya ako, wala akong pinagsisisihan na binutong senador kasi wala naman akong iilan na senador na nanalo sa akin. Halos wala. Dahil yung mga nanalo, hindi ko man ibinuto, hindi ako kasama ninyo sa pagsisisi. Kaya para maiwasan ang pagsisisi, maging marunong matalino sa araw ng eleksyon. Please like, share ng video ito.